Unang Samuel, unang kabanata. May isang lalaki na taga-Ramathayim Sophim sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya Elkanah na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Tohu, na anak ni Sup na Ephraimita. At siya ay may dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana, at ang pangalan ng isa ay Penina. At si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kanyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukubo sa Silo. At ang dalawang anak ni Eli na si Ofni at si Phinehas, ng mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. At pagka dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahain, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa, at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi sapagkat pinamahal niya si Ana, bagaman sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At ninumungkahi siyang mainam ng kanyang kaagaw upang yamutin siya, sapagkat sinarahan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ng isa. Kaya siya umiiyak at hindi kumakain. At sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, Ana, bakit ka umiiyak? At bakit hindi ka kumakain? At bakit nagdadalamhati ang iyong puso? Hindi ba ako mabuti sa iyo kaysa sa 10 anak? Sa gawi bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila makainom. Ngayon si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. At siya ay nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya ay nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hubo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ng iyong lingkod ng anak na lalaki, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng karawan ng kanyang buhay, at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. At nangyari habang siya nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmasdan ni Eli ang kanyang bibig. Siya nang nagsalita sa kanyang puso. Ang kanyang lamang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya't inakala ni Eli na siya lasing. At sinabi ni Eli sa kanya, Hanggang kailan magiging lasing ka? Ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. At sumagot si Ana at nagsabi, Hindi, Panginoon ko. Ako isang babae na may diwang mapanglaw. Hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Huwag mong ibilang na babaeng hamak ang iyong lingkod, sapagkat sa kasagaran ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi, ay nagsalita ako hanggang ngayon. Nang magkagayoy, sumagot si Eli at nagsabi, Yumaon kang payapa, at ipagkaloob nawa sa iyo ng Diyos ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa Kanya. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayon nagpatuloy ng kanyang lakad ang babae at kumain, at kanyang mukhay hindi na malumbay. At sila'y bumangon maaga ng kinamagahan at sumamba sa Panginoon, at bumalik at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha. At nakilala ni Elkanah si Ana na kanyang asawa, at inalaala siya ng Panginoon. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang pangalan niya na Samuel. At sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. At ang lalaking si Elkanah at ang buong sambahayan niya ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Ngunit si Ana ay hindi umahon, sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa,
Hindi ako aahon hanggang sa ang bata ay mahiwalay sa suso. At kung magkagayoy aking dadalhin siya upang siya ipakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. At sinabi ni Elkanah na kanyang asawa sa kanya, gawin mo ang inakala mong mabuti. Maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso. Pagtibayin lamang ng Panginoon ang kanyang salita. Sa gayon naghintay ang babae at pinasuso ang kanyang anak hanggang sa naihiwalay niya sa suso. At nang kanyang maihiwalay na sa suso, ay kanyang iniahon na may dala na siyang 3 guyang lalaki at 1 epang harina at 1 sisidlang balat ng alak at dinala niya sa bahay ng Panginoon sa Silo at ang anak ay sanggol. At kanilang pinatay ang guyang lalaki at dinala ang bata kay Eli. At sinabi niya, O Panginoon ko, alang-alay sa buhay ng iyong kaluluwa, Panginoon ko. Ako ang babaeng tumayo sa siping mo rito na nanalangin sa Panginoon. Dahil sa batang ito ako nanalangin. At pinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa Kanya. Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya ay nabubuhay, ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. At siya ay sumamba sa Panginoon doon.